Kamusta naman kayo dyan? Buhay pa ba? At maaga nga kaming umalis dahil balik kami ulit sa pagbebenta. Pangalawang Sabado na namin to gagawin. Tuwing Sabado lang kasi nag-o-open ng mga flea market dito. Pangalawang beses pa lang namin tong gagawin at bondings na rin kasama si Jowa habang nandito pa ako sa Denmark. At dito nga ang aming destinasyon ni Ginoong Vitalis. Ito nga pala ang lungsod ng Honors. Honors sa Danish. At kung babasahin sa English ay Randers. Dito nga pala kami magtatanghal ni Ginoong Vitalis kasama si Jollycore, Cappy, Dulce at Selbino. Remy, nobody's girl yan. Eme! At nang dumating nga kami ng mga alas 7 ng umaga ay marami na rin nagsiset up na katulad namin. At nang nakahanap nga ng pwesto si Jowa, bumaba agad ako ng sasakyan. At ito ang aking naramdaman. Grabe, ang lamig! Hindi na naman ako makakapaglawas dahil nga ay malamig. At tinulungan ko na nga mag-set up si Jowa. At ito ang setup namin ngayong araw. Medyo hindi nga lang komportable ang lugar kung saan nga ito ginanap. Sa damuhan kasi nilagay ang lokasyon. Hindi nakaraang Sabado sa Evil Top ay simentado. Dito nga ay parang hindi puntahan ng mga tao. At dahil sa damuhan ginanap, maputik. Ang kagandahan nga lang ay nasa likod namin ang aming sasakyan. Kaya pag malamig, pwedeng-pwede akong pumasok. At nang okay na lahat ay naisipan ko munang maglakad-lakad at tumingin sa mga ibang nagtitinda. Nilibot ko pala isa-isa ang mga nagtitinda. Nilibot-libot ko at baka may magustuhan ako. Sari-sari nga mga paninda ang aking nakita. Merong mga laruan at kung ano-anong burloloy at pang-display sa bahay. Meron din mga lumang gamit katulad ng mga antiques, plaka at kung ano-ano pa. Nung bumalik nga ako, ganito na itsura ng sapatos ko. Dahil maputik nga, tinawag muna ako ni Jowa para kumain ng break pass. Kasama pala itong break pass sa binayaran namin para sa pwesto na to sa isang araw. 175 Danish kroner nga pala ang aming binayaran para sa pwesto na ito sa isang araw. At 1,500 nga pala sa pera natin. Hindi nung nakaraang Sabado sa Evil Top ay libre lang ang pwesto. At naglakad-lakad nga ako ulit at may nakita akong Pinoy. Si ate. Alam na mo, be? Angie. Angie, taga? Cebu. Ay, mga Cebu. Si Angie ba? Hello sa mga taga Cebu, yun ang ibig kong sabihin. At dahil nga galang-gala ang aking mga paa, ay nilibot ko muna ang city ng Honos. Wala tayong puntahan. Lakad-lakad lang muna tayo, guys. At nang sa paglalakad ko, may nakita akong butas. At pinasok ko. Grabe, may lagusan pala itong butas na ito. At nung lumabas nga ako, ay nakita ko ay isang tulay at tahimik na kalye. Lumibot-libot nga ako at wala akong nakikitang tao. Parang sa ghost town na naman ata ako mapupunta. At kahit nga sa kalsada, wala mga dumadaan na sasakyan. Ganito kalinis ang Denmark. At nung naglakad nga ako, ay may nakita akong puno ng mansanas. Libre mo nga lang yung makukuha sa mga kalye dito. Trivia muna tayo. Isa pala ang Denmark sa may mga pinakamalinis na bansa sa buong mundo. Pasok siya sa pinaka-cleanliest country on earth. Maayos at malinis talaga dito sa Denmark. At kahit nga tap water ay pwede mo nang direktang inumin galing sa gripo. Matitibay din sila gumawa ng bahay at matitibay din ang mga materyales na ginagamit. Kahit pang anong klima, bagyo at sakuna ay matibay talaga ang mga bahay nila. Umaabot pala ito ng mga 100 years or more than ang mga bahay. At pinapangalagaan nila para magmukhang bago ulit. Ganon sila kadisiplina at maayos sa mga bahay nila. Sa paglalakad ko ay napunta na nga ako dito sa dormitoryo ni Miss Minchin. Charing lang, sa London pala yon. Sa Denmark pala nilikha ang istorya ni Little Mermaid. Ganito pala ang tamang pagtawid dito. Isi-censored lang ang iyong palad. At pang nagkulay green na ang stoplight ay pwede ka nang tumawid. Halos 30 minutes na pala akong naglalakad. At naisipan ko na ulit bumalik. Sa kabilang kalsada naman ako dadaan para ibang view naman. Halos nga lahat ng lugar dito sa Denmark ay may Jan Franzen. Ang Jan Franzen nga pala ay ang mga nagbebenta ng mga properties dito, katulad ng mga bahay, lupa, or a house and lot. At sinilip ko nga ang mga bawat kalye dito sa mga dinadaanan ko. May nakita akong restaurant at tumakbo na nga ako dahil uulan na. Kailangan ko na makabalik kasi uulan na. Nagbabadya na naman ang makulimlim na ulap. Ito ang tawag na Danish weather.
nung malapit na nga ako ay natatanong ko na ang mga nagtitinda. Kailangan ko kasing makabalik kasi baka biglang umulan, kawawa si Jowa, walang katulong. Kung sakaling bumuhos ang ulan, mababasa ang aming mga paninda. Nung nakabalik nga ako ay nag-ready na si Jowa para sa darating na ulan. At nagsimula na nga umulan. Back up na ulit. At nung medyo bumubuhos na nga ang ulan ay pumasok na ako sa loob ng sasakyan. Pagkatapos namin lagyan ng plastic ang mga paninda para may cover. At medyo lumalakas na nga talaga ang ulan. At si Jowa ay hindi pa rin pumapasok sa loob ng sasakyan. Sanay na ang mga Danish na ganitong weather. Yung aaraw at uulan, uulan at aaraw. At kahit nga ganito ang kanilang weather, ay never silang nagkakasakit dahil matitibay ang kanilang mga resistensya. After ng 15 to 20 minutes, ay tumigil na rin ang ulan at tinanggal na namin ni Jowa ang cover sa aming mga paninda. At kahit papano, may mga tumitingin-tingin na ng mga tao sa mga paninda ng bawat isa. Ramdam ko nga sa lugar na ito ay parang hindi kami kikita. At syempre, kahit ganun pa man, ay huwag mawawala ng pag-asa. At nakabenta nga si Jowa ng mga plato. Habang nasa sasakyan ako, tinitignan ko ang aking mga kuko. Pud-pud na. Bago ako dumating dito, nakamanicure pa yan. Ngayon, hindi na. Napansin ko nga dumaan si Super Mario. At nang pagtanaw ko nga sa kabila, may napansin ako. Oh my God, bawal magkasala. Oy, akla! Masyado pang maaga para ilagay ka sa maleta. Hindi naman siguro masama tumingin. Hindi ko naman hinawakan at hindi ko naman tinikman. Paghanga lang yon kasi nga cute siya. Are you okay, my love? Yes, I'm okay. Napansin na ata ni Jowa na may tinitignan ako sa kabila at kinis niya ako. Mas mahal ko naman to kahit may mga gwapo. Gutom nga ako dahil ang sarap ng pagkain dun sa kabilang tindahan. Si Kuya, Eme! Dahil sobrang nagutom nga ako dun sa aking nakita ay nagtinapay pa ako. Yummy! Kain ka? At nakabenta nga ulit si Jowa at ako naman dito sa loob ng sasakyan ang tagalista ng mga nabibenta. Nilig naman ako kay Pogi kasi sumulyap pa. May pangiti-ngiti pa. O, diba? Effective. Paano naman ako nakitang Pinoy? Ano pangalan niyo, madam? Elsie. Hi, Elsie from Bicol. At eto ngang si Jowa ay may bibilhin daw siyang surprise para sa akin. Pinili niya yung base na number 8 dun sa kabilang tindahan. Yun kasi ang month ng aming anniversary. Ang sweet, no? Kaya nga hindi ko ito maiwan eh. At maaga nga kaming nag-pack up dahil may hinahabol na oras si Jowa dahil manonood daw siya ng live na football sa TV. Yan ang hilig niya, ang football. Kaya nga, pag may football, maaga siyang umuuwi. At nagpaalam na nga ako dito kay Kuya, charot. At nung naikarga na nga lahat, ay niyaya na ako ni Ginoong Vitalis para makaalis na. Kumita nga lang kami ngayong araw ng 8,000 pesos mahigit. Pwede na rin, not bad. Sa 5 oras lang yun na pagtitinda at kahit papano, salamat dito sa Honors. Halos 1 oras din pala ang biyahe pa uwi kaya sabi ko kay Jowa ay matutulog muna ako. Gisingin na lang niya ako pag malapit na sa bahay. At nung nakarating nga kami ay nilagay niya na yung nabili niyang base dun sa mga collections niya. At dahil magdi-dinner na din ay nagluto na ako ng pasta para sa aming hapunan. At ang gagawin kong pasta ay ang tuna. Walang katapusang pasta ang laging request sa akin ni Jowa. Dahil pag ako ang nagluto ay sarap na sarap talaga siyang tunay. At nung natapos ko na nga iluto lahat ay kumain na din kami. Yun lang. Bye!